Ito lang ang chismis mga ka-freshers at ang aking mga marites dyan. So, part 2 lang ito ng chismis natin about B2 English language requirement dito sa UK under skilled worker visa. Oo. So, since napagchikahan na natin kung ano yung mga equivalency that will actually count or yung mga certificates that would actually count under B2, CEFR, ano-ano naman yung mga hindi accepted. Oo, even if high level, it seems that it's going to be a high level language, okay? Or high level qualification, ganoon. So, una mga ka-freshers, nilista ko na to para hindi ko makalimutan. Una mga ka-freshers, non-UK VI IELTS. Oo. So, hindi yan pwede mga ka-freshers. Okay? Second is medium of instruction, letter only. Oo. So, hindi mo magagamit kung yung MOI mo lang. Oo. Kung may MOI ka lang. Oo. Hindi pwede yan. Or even yung employer or university internal tests. Yan. Hindi pwede yan for B2 UK VI ang tawag dito, evidence, oo, yun. Online English courses, hindi yan pwede. Or even yung overseas GCSE equivalent certificates, hindi yan pwede. Oo. Tapos yung functional skills level 1 or yung B1 level qualification mo, yun. So, gagawa tayo ng checklist mga ka-freshers ha. Lalagay na lang natin sa comment section. Yun. Bonggang-bongga, pak na pak. Apply lang mga ka-freshers. Never stop dreaming, never stop believing, never stop praying, and never give up. Kapit lang. Kaya naman, pak na pak.